Kaya tayo ay Kristiyano ay upang magpahayag na buhay si Kristo sa pamamagitan ng ating salita at ng ating gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Maagang-maaga ng unang araw ng linggo, matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at umiiyak. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nakita niya. Pagkatapos nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid. Subalit iba ang kanyang anyo noon. Bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang makasamahan ang nangyari. Ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Pagkatapos nagpakita si Jesus sa 11 alagad, habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay proclaim. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay magkakaroon po ako ng session, ng conference sa mga Pilipino sa Fukuoka. Kaya kung meron pong gustong sumama, ay pwede po kayong mag-join sa ating conference at sa misa ngayong araw na ito. Mga kapatid, dinadala tayo na naman sa pagpapatuloy ng ating reflection tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus. At narinig po natin sa ating gospel yung pagbalik tanaw, no, ng mga kwento, ng mga karanasan tungkol kay Jesus na muling nabuhay. Una yung pagpapakita ni Jesus kay Maria Magdalena sa mga kababaihan at ganoon din sa 2 alagad papuntang Emmaus. At dito sa kwento ni San Marcos sa kanyang ebanghelyo, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagsabihan sila, pinagalitan sila, nasermonan dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi nila paniniwala sa mga kwento ng mga pinagpakitaan niya kay Maria Magdalena at sa mga kababaihan at dito sa 2 pang alagad. Imagine, sabi ng Panginoon, hindi kayo naniniwala, no? Kaya pinagsabihan sila dahil sa 2 bagay. Ano yon? Yung hindi paniniwala, pangalawa, yung katigasan ng kanilang puso. Their unbelief, no? And the hardness of their hearts. Palagay ko ito rin yung pwede nating pagdaanan. Ito rin yung magiging hadlang para tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga Katoliko, tayo bilang mga Easter people, ay hindi magpahayag ng pagkabuhay ng Panginoon. Kasi it is our mission. Bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, meron tayong misyon na ipahayag na buhay si Jesus sa salita at sa gawa natin. Again, anong ibig sabihin ng pagkabuhay ni Jesus?
pag-asa. Ibig sabihin, magpahayag tayo ng pag-asa sa salita at sa gawa. Hindi lang yon, magbigay ng pag-asa sa salita at sa gawa. This is the good news na meron palaging pag-asa and kinakailangan tayo ay maging man and woman of hope dahil buhay si Jesus. And tayo rin ay magiging daan ng pag-asa sa iba. Hindi natin aalisan ng pag-asa, kundi magbibigay tayo ng pag-asa sa iba. Dahil tayo ay Easter people. At meron tayong mission to proclaim hope, to proclaim love, and to proclaim that Jesus is alive. Pero may hadlang. Ang hadlang is unang-una yung ating unbelief, yung hindi natin pagsampalataya, yung hindi natin paniniwala. Eh kapag hindi tayo maniniwala, sabi nga, you cannot give what you do not have, no? Paano ka magpapahayag ng pananampalataya kung ikaw mismo ay walang pananampalataya? At kung meron man tayong naririnig tungkol sa pananampalataya, no? Ang problema yung pangalawa at ito yung mas malalim, yung katigasan ng puso, katigasan ng ating ulo. Kapag ang puso ay nagmatigas, hindi na yan tatanggap. Kaya nga mga kapatid, sino ang may kapangyarihan na magbukas ng mata ng ating pananampalataya? Sino ang may kapangyarihang pumasok sa nakapinid na pintuan, hindi ng bahay, kundi ng ating puso, na nagmamatigas? Only Jesus. Jesus has the power to penetrate our mind and our heart. Kaya nga, kung maraming bagay na hindi natin maunawaan at ayaw nating sumampalataya, at kung may mga bagay na nagpapatigas ng ating puso na nagpapagiging sara nito at nagmamatigas, the resurrected Jesus has the power to open them. Para sa ganon, magmisyon tayo. Magpahayag tayo. Kaya nga sa buhay natin, kung tayo ay hindi pa rin lubos ang pananampalataya, kung tayo ay hindi pa rin nagbibigay ng pag-asa kasi tayo mismo nawawalan ng pag-asa, we need the Lord. We need Jesus. Kahit sabi nga ni Pope Francis, kahit a little of openness to encounter the Lord, to encounter Jesus, kahit konti lang, kapag tinanggap natin si Jesus, He can change everything. Mababago ang buhay natin. Bakit? Kasi pupunuin ka niya ng pag-asa. That life-changing hope. Mga kapatid, ano pa yung hinihintay natin? Ano pa yung gusto natin? Buksan natin ang ating puso. Buksan natin ang ating isipan. Tanggapin natin si Jesus. At kung magmamatigas tayo, naku, siguradong pagagalitan tayo ni Jesus. Pagsasabihan tayo ni Jesus. At ano yun? Tatapikin tayo ni Jesus. Doon tayo maghanda. Kapag tinapik tayo ni Jesus. Kapag tinapik tayo ng Diyos. At ano yung tapik na yon? Alam na natin yun. Yung mga pagsubok, mga problema sa buhay, mga sakit natin sa buhay. Itong mga ito, pagtapik ng Diyos, pinagagalitan ka na. Bakit kasi ayaw mong maniwala? Mga kapatid, sana huwag na nating hintayin na maging huli ang lahat. Para wala rin yung pagsisisi. No? Para hindi tayo magsisi ng husto. Sana hanggat may pagkakataon pa, hanggat may chance pa, maging bukas tayo kay Jesus na muling nabuhay. And He can make a difference. He can change everything. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ama naming Diyos, isugo mo ang iyong banal na Espiritu sa amin upang maging bukas kami at tanggapin namin sa Jesus na muling nabuhay upang baguhin kami, gabayan kami, at tulungan kami sa aming misyon na ipahayag ang pag-asa at pag-ibig sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers ng Word of the Day at mga kapatid nating Pilipino dyan po sa Japan, sana po magkita-kita tayo sa darating na April 6 at 7 dyan po sa Fukuoka. Magkakaroon po ako ng talk at magdiriwang ng banal na misa sa April 6, araw ng Sabado, from 1 o'clock to 4 o'clock in the afternoon sa St. Augustine Sasaoka Catholic Church, dyan po sa Chuku, Fukuoka. At sa Divine Mercy Sunday, April 7, nariyan po ako ng 11 o'clock hanggang 5 o'clock in the afternoon sa Daimyo Machi Catholic Church sa Choku, Fukuoka. God bless po at sana ay magkita-kita po tayo, magkakwentuhan, magdasal, magnilay at magdiwang ng banal na misa. God bless po at umaasa po ako na makita ko po kayo.